Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. It's Monday, May 15. Good morning ho sa inyo sa Ben Tulfo. Live na ho tayo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kumusta ho mga suki ho natin? Kumusta ho ba yung ginawa ninyo kahapon? Yung ba'y nakalimutan niyo bang inyong mga magulang? Lalo-lalo na ho yung ina. Yung iba naman kasi mas binigyan halaga yung kanilang lakwatsa kaysa makita kung kanilang mga ina. Lalo-lalo yung nag-iisa at papangakuan na lang na sasabihin bibisitain tapos hindi naman pumunta. Abay, teka muna. Alam nyo kasi, ito ho yung mga kuminsan nakikita ho natin mga boss. Marami ho sa ating mga Pinoy na kung titingnan ho natin, nakakalimot na ho. Meron ho iba na ang kanilang magulang, ang kanilang ina, hindi na ho nakatira sa kanila at na medyo bukod ho sa kanila. Pero may iba talagang nandoon pa rin, nakatira sa kanilang bahay. Like in our case, ang mother ko ho kasi talagang may sarili ho siyang bahay at meron ho siyang mga talagang alalay doon. Kaya we appreciate lalo-lalo na ho si Julie. Yun ho nagbabantay sa aking ina. Na talagang ever na kasi nanay ko ho kasi masyadong independent ho eh. Let me talk to you about my mother. Very independent ho yung aking ina. Kaya kanyang pagiging independent, ayaw niya ho makaperwisyo sa amin mga kapatid. Ako ho kasi, laki-laki ng bahay ko pagkatapos 5 kwarto. Tag-iisa lang kami dalawang naman kami ng anak kong si Carl. Ang dami hong bakante. Minsan bumibisita ho siya roon, kaya lang nabobore na ho siya dahil may sarili siyang bahay. Kaya lang sa akin ho ako, nagpapasalamat ho ako roon sa magbabantay ho. Si Julie, yun hong umaalalay sa aking ina. Kayo ho ba, yung mga magulang ninyo na nabibisita niyo ho ba? Hindi lang ho pagdating ho ng Mother's Day kahapon, tsaka lang natin bibisitahin yung magulang ho natin. Every day should be a Mother's Day. Kasi in the living years, habang nabubuhay pa ho sila, maganda na ho nakikita ho natin sila every day. Yung iba ho kasi iiyak na parang pati mga uhog tumutulo sa kanilang mga ilong. Kunyari, iiyak-iyak pero ng mga panahong buhay pang ina, hindi naman bumibisita. You know? Ako hindi nagsisermon bagkos alam ko ang aking ina nanunood ho sa akin, nanunood ho kay Erwin. Wala akong stool Erwin, nanunood ho yan. Minsan nanunood ho yan sa TV, kaya tinitingnan niya, remote control, hawak niya. Kapag medyo mariing na ho yung aking mga sinasabit, kasi Erwin, o sino man sa aming tatlo, pinapatay ho yung volume, bukas lang ho yung video, minumute niya. Kasi nai-stress daw ho. Anyway, kung ito ho'y nakikita ho natin ng mother ko, ako ho'y nakikita ako ngayon, so maingat lang ho ako sa aking mga sinasabi. Ayaw ko stress yung aking mother na 92 years old na. Sige, andyan pa rin ho. Nakatutok lang ho. This is very proud of us. And siguro ho, hindi lang ho dun sa dasal ng aking ina, I don't know kung saan ho kami. Kaya successful ho kami. I mean, I really acknowledge probably the prayers of my mom. Doon ho sa aming tatlo, kami ho kasi ho, 2 henerasyon ho yung mga Tulfo eh. Pag sinabing 2 henerasyon, simula ho kay Mon, senior generation na ho yan. Si Mon, si Felix, si Tucci, si Wanda. And then cut off na sa akin ho, pababa na ho yan eh. Hanggang kala Tula Erwin. So, yun ho sinasabing junior generation na mga Tulfo. Kaya lagi ho pag sinabing T3, yung Tulfo Brothers, kami ho yung mga nakababatang kapatid. Si Mon ho, medyo malayong agwat dahil 11 taon hong diferensya namin ni Mon. So, layo na ho. And then sila Erwin, abutin ho yan, siguro 20 years na. Hindi ho siya nilalantad natin, wag lang sana. Baka, sinisiguro ko sana hindi nakikinig at nanonood si Mon sa atin. Kasi pag nanood yun, magagalit yun pag sinabing
Gusto ko kasi ni Mon sumama pa sa amin mga mag-utol eh. Kami naman kasi ang distansya lang ho namin malapit eh. Pag medyo yung distansya mo mga 11 years na, wag na. Hindi ka na pwedeng sumabay sa amin. Medyo doon ka na. It's 15 after 10. Good morning ho sa inyo. Well, diretso na ho tayo. By the way, mamayang gabi, alam ho natin si Tool Erwin, wala ho ngayon, nasa out of the country. So, natikman niyo ho siguro, pwede niyo panoorin sa, naka-upload lang naman ho yan sa Facebook. Sa aming Kilos Pronto, ito hong sumbungan investigahan, action solusyon, tool for brothers, Kilos Pronto. Yan ho. So, si Tool Erwin, babalik ho yan siguro mga Wednesday na. So, it's gonna be me at saka yung the boy next door, si Alex Santos. So, pagdating ho sa Kilos Pronto, yung aming medyo cool lang. Medyo, siya yung mabango na laging talagang sabihin na ho natin, boy next door, boy band, nung 90, kami ni Tool Erwin, mga palaboy at mga bugoy, kung mag-usap sa ere, sa alang-alang ho sa public service. Diretso na ho tayo dito mga boss. 16 after 10. Eto ho, topic ho natin. Etong mga putok sa buho na ang tawag sa kanila ni President Digong, mga animal. Nasa unang aklat ho ni Digong to. Sabi nga ni Tool Erwin. Pag sa unang aklat, yung pagmumura at medyo galit doon sa kaya minumura, kaya mga kurakot. So, sa unang aklat ni President Digong, ang tawag niya rito, hanapin nyo lang ho, kung meron ho kayong ilalabas na Tool Erwin, si Erwin, ibang edition, si Ben Tulfo kasi, si Erwin walang templo, ako ho, meron ho akong templo, BMUI. Anong ibig sabihin ng templo? Template at saka yung sinasabing ito ho yung kumpanya na kung saan Bitag Media Unlimited Incorporated, yun ho ang templo namin. Ibig sabihin, doon ho ang headquarters namin. So, sa unang aklat ni Digong, lahat ho na sinasabi, iko-compile na ho na puro mura yan, PI, mga kung ano-anong galit ho dyan. Kaya alam nyo, bakit ho minumura ni President Digong at mga putok sa buho, galing ho kay Ben Tulfo, itong mga animal na tawag ni Digong, ito yung mga namihasa nung panahon na mga dilaw. Sila ho yung namimihasa ng mga kontratista. Nung panahon ng dilaw na lumami ho ang kanilang sinasabing kultura at pagiging animal na mga bidders dahil sila yung mga dilawan at lumaganap ho ang kanilang kapangyarihan at saklaw na pag hindi ho sila, kumbaga natalo ho sila sa hukuman pagdating sa mga bidding na yan, abay tinatakbo ho sa hukuman. Ang siste, sabi ni Digong, kayong mga animal na mga kontratista, mga putok sa buho, makinig kayo. Nasa unang aklat yan ni President Digong sa talata 5. Ito ho'y sa talata 5, yung mga minumurang mga putok sa buho, mga animal, tawag ni President Digong, kayong mga bidder na namihasa, na talagang namihasa, naging spoiled brat kayo, nung panahon ng dilaw na ginagamit yung lakas ng hukuman, dadalhin nyo sa hukuman para mapatigil yung proyekto na naantala yung proyekto. Hindi lang naantala yung proyekto na bababo yung proyekto. Example ho dyan, yung MRT. Example ho dyan, mga kalsada ho na kung saan substandard everyday. Makikita nyo na lang ho yung sinasabing katiwalian at doon mararamdaman mo kasi yung mga kontratista ng mga putok sa buhong minumura ni President Digong, ang tawag sa kanila, mga animal. Kasi yung bidding nung panahon ng dilaw, panahon ni Notpa, makikintab yung mga ulo ng mga yun, si Abaya, sila ho yung bidding, pag natalo, dadalhin sa hukuman at matitigil yung bidding, yung bidding, naantala yung proyekto. Marami hong naantalang proyekto ho ng panahon ni Notpa. Sa panahon ho ng dilaw yon. Ngayon, ang gusto hong mangyari ni President Digong, sending a signal to say, makinig kayong mga putok sa buhong animal na mga kontratista. Kayong mga gusto laging dadalhin sa hukuman. Ang mga trabaho ninyo, wala naman kayo kapanap-panalo. Ang gusto nyo'y manggulo lamang habang isinasagawa ang bidding. Ang sabi ng Pangulo, mga animal kayo.
Kaya nyo dinadala sa hukuman kayong mga putok sa buhong na may hasa nung panahon ng dilaw. Sinasadya nyo yan dahil may katsokarang kayong mga husgado. At yung mga husgadong mga GAGO kung tawagin ay gago. Sama-sama ang inyong puwersang dorobo. Kung kaya ang proyekto na antala, ang pag-unlad na bansa tuloy ay ganun din na antala. Dahil sa inyong mga pagiging dorobo, mga animal kayo, sabi ni President Duterte. Umayos na kayo. Umayos na kayo. Animal daw, mga animal daw kayo. Alam nyo bakit? Dahil hindi naman kayo mananalo talaga sa bidding. Racket nyo lang, modus nyo lang. Dadalhin nyo sa hukuman, kayo mga talunan, para maantala yung proyekto kung sinong nanalo na bidding niyon, makikipag-areglo na lang sa inyo para matuloy na lang. Ngayon, pag nakipag-areglo sa inyo, eto na, nabababo yung proyekto, yung kalidad ng sinasabing proyekto kasi nahahati doon sa inyong mga sinasabi natin, eto yung mga SOP, mga putok sa buho kayo, kung tawagin kayo ni President Digong, mga animal. Sige. Hindi ako may sabi niya. Nagagalit kayo? O, sige. Paano lumawak yung sinasabing mga animal nung panahon ng dilawan ng mga kontratista na bababoy yung sinasabing mga infrastruktura natin na hindi natutuloy? Maraming nakatenga dyan. Si President Digong has his marching order. Umayos kayo. Magkaroon man tayo ng constitutional crisis, sabi ni Digong, kapag ito sinunod na natin, yung sinasabing patupad na yung the golden years of infrastructure, build, and build. Pagkatapos ang mangyayari, maglalabasan naman kayo mga putok sa buhong mga produkto ng dilaw ng mga kontratista kayo. Ngayon pa lang, nilantad na kayo ni President Digong. Maayos kayo. Hindi matitinag itong si President Digong na kahit dalhin nyo sa hukuman, doon kayo kakyaw-kyaw, abay, sabi ni Digong, subukan nyo pati yung hukuman. Hindi raw siya susunod kasi pag nag-buisit siya ngayon, kasi kita mo nga naman, trilyones ho eh. Malamang nakaabang na naman yung mga kontratista na yun. Ngayon kayo mga kontratista, mga katsokaran, mga politiko, mga dilaw din, at yung iba sa inyo, nag-iba ng kulay, tumakbo na sa sinasabing bakuran ni President Digong, ganun pa rin si President Digong. Alang-alang sa bayan. Pag may ginawa na sinasabing infrastruktura, huwag kayo manggulo. Kung gusto nyong gamitin ang hukuman na yan ang modus ninyo, kasangkapan ninyo mga putok sa buhong mga husgado, ngayon pa lang sabi ni President Digong, sasabihin ko yung mga sheriff at yung mga sinasabi nating mga pulis, huwag sundin ang hukuman. Bay, delikado na huto. Nagbanta po si President Digong, gusto niya ng martial law? Bay, ibang usapan. Narinig nyo ba? Kaya ho buisit si President Digong. Alam nyo bakit mga boss? Dumami ho kasi mga sinasabing, ito na ho yung kultura nung araw ng panahon ng dilaw. Kapag natalo, dalhin sa hukuman, hindi matutuloy yung sinasabing proyekto kahit may nanalo na kasi patatagilin sa hukuman. Nakikipagsabwatan yung ibang mga putok sa buhong mga husgado doon sa natalong kontratista para mag-usap, kakausapin ngayon ng yung winning bidder kasi syempre hindi niya magagawa yung proyekto para lang matuloy, abay, usap tayo. Ngayon, yung winning bidder na wala nang kapanapanalo, wala namang pera, abay mangungumisyon. Konsumisyon ngayon yung sinasabing nanalong bidder. Siyempre, nanalong bidder, malaki ngayon yung paparty niya kasi may husgadong loko-loko. Meron pang itong kontratistang sabihin na animal kung tawagin ni President Digong kung pag-uusapan ng komisyon ang nasisira yung proyekto. Sino ang kawawa? Di si Juan de la Cruz. Kaya again, sinusulat na ito hoy, nakalagay na ho ito sa unang aklat ni Digong, pagmumura at katawagan doon sa mga dorobot, mga tiwali. Kaya nandoon sa sinasabing talata 5, pagmumura at diretso doon sa mga katiwalian. Kaya ngayon, inilantad na ho natin, okay? Pagdating na Tul Erwin, kung gusto niyo pa ng medyo mahaba ng konti, papahabain niya kasi kami ho, sa templo ho to ng BMUI. Anong hong templo? Template namin. Wala ho kaming simbahan, si Tul Erwin ganun din. So ngayon,
Kayo hong nanonood ho sa amin, binapagaan lang ho namin ang inyong umaga na medyo sabi nyo, naku, Mariosep, nanay ko pala. Mami, kumusta kayo dyan? Hinaan nyo na lang ang volume. Huwag nyo na pakinggan kasi medyo may mga putok. Pag ang nanay ko kasi, pag nakarinig na ng mga salitang putok sa buho na, stress na eh. I love you, Mami. Papadala ako mamaya dyan ng kung anong mga bagay kasi kahapon ako. Ganun talaga kami sa mga, alam mo, Mami namin, pag nagtampo na, lahat kami, luhod agad eh. Hindi kami pwedeng. Pag sinasabi niya, ikaw, Ben, matapang na mukha mo, nakasalamin ka pa na lalong parang akala mo kung sino, pagkatapos nagsasalita ka pa ng ganyan. Tapos, wala, sabi ko, Mami, hindi naman ako nagmumura. Nagbibigay ng katawagan. Oo. Di ba? Si Tul Erwin, ewan ko kung ano, si Rafi, ganun din. Lalo na kay Tul Rafi, talagang sabi ng Mami, papanoorin ko na lang kayo na walang audio, video na lang. At least kasama ko kayo sa loob ng kwarto. Yan hong aking nilalantad sa inyo, doon ho sa T3 Mom, na matapang ho mang mami namin. Kaya alam, pag tumanda ka na pala, medyo slow down ka na ng konti. So ngayon, eto na ho, babala ni President Duterte. Sa mga tinawag niyang anak na mga babaeng aso, sa yung mga anak na sons of female dogs. Oh, yan ho'y, itanong niyo pa kay Tul Erwin, pareho yung aklat namin. Sa unang aklat ni Digong, yung pagmumura sa mga kurakot at yung mga sa pagmumura doon sa mga gumagamit ng droga. O, magsiayos na kayo. Kaya alam mga boss, sapul agad yung Philippine Daily Inquirer, ganun din yung ABS-CBN. Hindi ako may sabi niyan. Ay, tingnan niyo sa dyaryo. Alam niyo, yung pala nag-segue sa President Digong sa kanyang sinabi. Sa Hong Kong huto eh. Meron palang dyaryo dyan na kyaw-kyaw ng kyaw-kyaw, balanced news and fearless, balanced news and fearless views. Yung pala, may tinatago. Sabi ni President Digong, nandoon na sa sinasabing Supreme Court, na yun hong mile-long at saka yung Sanvar, yung building ho dyan sa Makati, alam niyo ho yan, alam ko ho yan, ng dekada, nung panahon ni Marcos, dyan ho ako, nag-disc jockey pa ako, dyan ho ako nag-recording ng mga commercials ng araw. Uso ho yan eh, paramihan ng mga voice-over. Isa ho ako sa mga nagagamit ng voice-over. Alam kong lugar na, kinukuha na sa gobyerno yan, pag-aaral pala ng PNR yan, ayaw pa daw ibigay nito mga priyeto. Sino may sabi niyan? Si Digong, patay kayo ngayon Philippine Daily Inquirer. Ano ba yan? Tira kayo ng tira, tapos meron palang may titira sa inyo. Sa susunod, pag tumira kayo, malinis kayo. Kapag medyo mabaho kayo, at merong panabla sa inyo, may bala pala sa inyo si Digong, ano sa inyo ngayon? Ba't hindi kayo nagsasalita? Nagkakalansingan na ba yung mga bombolyos ninyo? Naiipot na ba kayo sa inyo mga karsunsilyo? Nagmamawis na ba ang inyong mga hinalaki? Sige, sagot! Hindi ako! Sabi ni, ginagamit ko lang yung unang aklat ni Digong, talata 5. Pagmumura doon sa mga kurakot. Ngayon, kapag hindi ka nagbabayad at hindi mo sinauli yung pag-aari ng gobyerno at inangkin nyo, ang tawag noon, kakurakutan. Kasama kayo ngayon sa unang aklat ni President Duterte. Nag-segue si President Duterte sa Hong Kong. Napakinggan ho ng mga Pilipino. Kumusta nga pala mga nasa Hong Kong nga pala? Good morning, Hong Kong OFW. Ano ho, nilantad. O sa ulin nyo na, yung sa inyo, matagal na kayong kumikita, kumukolekta kayo ng renta, hindi pala sa inyo yan. Ano ibig sabihin noon? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Doon sa alaga mo Inquirer, pakisabi ulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Hindi ba pag ang mga makakapal ang mukha, hindi ba? Meron silang, alam mo, hindi na lang yung sinasabi eh. Hindi ba hindi sa iyo, hindi ang tawag mo corrupt, hindi ba? Okay. Walang corrupt, walang mahirap. Pakiulit. Walang corrupt, walang mahirap. Ngayon, total, ikaw naman ang boss nila, dapat sinusunod ka, hindi ba? Ngayon, ang boss mo. Ay, naku, kaya naman pala niloloko ka dahil sinasabi mo sila ang boss mo, Philippine Daily Inquirer. Yun ba yun? Pakiulit. Kayo ang
Mali, sasabihin mo, ako ang boss nyo, kaya sumunod kayo sa uli nyo, mga nakawat ninyo doon sa gobyerno. Panahon na kay President Duterte, hindi na ako ang inyong pangulo. Kaya kung walang kurap, walang mahirap, 10 kayo kumukuha ng kapal ng mukha. Ang dami. O hindi ba? O Philippine Daily Inquirer, hindi ako nagsabi niyan. Ito, magagalit sa akin si Kuya mo nito eh. Nagsusulat sa Philippine Daily Inquirer. Wala namang kinalaman si Mon dyan. Nagtatrabaho, nagsusulat lang column niya. Anyway, kung nasasaktan ho sa Philippine Daily Inquirer, ala akong pakialam. Kontrahin nyo si Digong. At sinasabi ko lang, ako naman I'm verbalizing, reiterating, pagbibigay diin sa mga sinasabing Pangulo ho natin. Ang lagay ay inquirer lang. Kumusta naman kayo dyan sa ABS-CBN? Kayo mga sinasabi, mga swetek daw at mga medyo istapador. Kasi kumuha kayo ng pera pala, galit din sa inyo. Kumuha kayo ng pera, hindi nyo plina yung commercial niya, kaya alang respeto sa inyo. Kayo mga kumukukoy, kayo mga kimakyaw-kyaw, kayo mga nagpapasa ng mga impormasyon, mga dilawan sa ibang bansa. O ngayon, may panablas sa inyo. Di ba? Mukhang tahimik ata kayo ah. Alam niyo, pag sinasabi mo taong tahimik, either nagtatago o deadma lang. Didedmahin niyo ba ang Pangulo? Sumagot naman kayo. Kung may mga yagballs kayo, kaya niya sagutin. Huwag yung, nagsalita pa yung may-ari ng ABS, ewan natin, hindi ko maintindihan kung ano pinagsasabi niya. O, Inquirer, saulin niyo na yung property ng gobyerno. Sinabi na ng Korte Suprema, ayaw niyo pa, nagpo-forum shopping pa kayo. Yan tuloy, nabansagan kayo ng mga... ewan. O, kasama na kayo ngayon doon sa sinasabing bagay na sa unang aklat ni Digong na puro mura laban doon sa sinasabing mga kurakot at sa droga. O, hindi droga to ha, yung mga kurakot. Tinabla na ba kayo? Hindi pa rin? O, standby lang muna kayo. Magbabalik ko kami. Standby. Okay, nagbabalik na ho ang Bitag Live. Good morning ho sa inyo, 10:37. Sa mga suki ho natin overseas, lalo na ho sa United States, Canada, at yung iba hong lugar na kung saan gabi ho sa kanila, good evening ho sa inyo. Like in New York, 10:37 ho ngayon doon. Sa California ho, it's 8:37. Sa ibang pandako ho, Guten Morgen doon ho ito ho sa Germany. Sige. Marami ho tayo mga nakatutok ho sa atin. Ayaw kong sabihin Filipino overseas workers. Meron ho kasi mga Filipino overseas, pero sila ho yung mga balikbayan. Gusto hong bumalik sa atin. Nami-miss ho yung ating bansa. Kaya, kung minsan sila ho yung nakatutok ho sa atin, nakikisilip ho kung ano yung mga balita at issue. Kaya ang ginagawa ho natin, nilight lang ho tayo. Si Lucy Dioko, hayan, basahan ng aklat. Hindi naman, yung sa aklat na yan, aklat ho ni Digong yan, ay pagmumura doon sa mga kurakot at yung galito. Si Lala Ranudo, it's good to see you in the morning. Nice to see you too. Si Heidi Nadal, morning. Have a nice day. Thank you. Sa Twitter, si Mars Press, listening to you right now at 102.3 News FM. Si Remeses Mesa, eto ho. Yung mga taga doon sa kabilang istasyon, award daw sila sa media. Mukha naman palanding sila mga, di daw nababagay, puro mga bull. si Des Pineda, watching from Malaysia. Sige, idol, birahin mo pala. Si Emily Inopia. Pag nagalit ako sa anak ko, tinatanong ko siya, pinapipili niya, kung gusto niya ang unang aklat, puro mura yun, wag. Hindi pwede sa mga anak yun. Siyempre, pag minura mong anak, verbal abuse, pwede yan tuon sa mga murahin mo yung mga kurakot at naglalako ng droga at wala ng pag-asa yung mga putok sa buho na yan . Pero pag anak natin, wag. Because you will destroy them emotionally, mentally, and it will all be ringing to their ears kung unwanted sila kapag minura mo . Kung minsan tayo mga magulang kasi, nakakalimot ho tayo. Baka yung mga words na ginagamit ho natin, it doesn't, be careful, okay? Huwag niyo hong gamitin sa yung libro. Sa unang aklat, minumura yung mga putok sa buho. Si Dodong Ray, sa Dallas, Texas. Good evening, Dallas, Texas. All right, si Wilma Dominguez from Canada. Good evening, Canada. And ganun din ho sa Israel, si Jen Alexander. And
walang kawala mga dilawan. Sabi ni Prince Dorcas Adolfo, nanonood yata si Idol ng impeachment hearing ni President Duterte. Wala namang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi, mga impeachment. Sasayal ng oras yan. Sige, Emily. Sabi ho sa bulsa nila, kinukuhang kapal ng mukha kasi palaging puno, umaapaw na. From Portland, Oregon. Good evening, Portland, Oregon. It is 8:40 something. It's Pacific time. Ho yan, pareho sa California, all the way down to Seattle, Washington. So, Latin America, Chile, si Roda Saul watching from Chile. Alright, sige, binati na ho natin. Nakikita ko ho yung mga likes dito, nagliliparan, mga puso, kulay pula, puti, blue, masaya ho sila, approve. Medyo mahina naman ako rito sa California. Nababasa ko ngayon sa Covina, California, si Eileen. And then, walang iba rito na sinusubukan ko. Kaya lang masyadong nahihirapan ho ako sa, ang late ho kasi ng naka-live stream ho tayo mga boss. Ito ho'y, kung kayo'y free data lang, sa live stream no ho natin, sa Facebook page ho ng Bitag Live. Iba ho yung naka-live ho tayo sa Radyo 5 at iba rin ho yun sa Action TV. So, maka-upload na rin ho, mamaya upload na ho natin full episode sa YouTube just in case kasi doon ho sa mga gusto mga kumpleto. Umpisahan na ho natin mga boss. It's 41 minutes after 10, Manila time. Kumusta ho yung mga suki natin? Kumusta ho yung mga magsasaka natin ngayon? Kumusta ho yung mga jeepney drivers? By the way, kung kayo naninirahan sa Maynila, lalo-lalo sa may Quezon City, yung putok sa buhong, eto nagsisilbi ako ng warning sa inyo, yung mga lintik na mga towing company sa Quezon City, pag-uuntog-untogin ko mga ulo ninyo, mga pendeho kayo, ha? Lalo-lalo na yung nag-ooperate dyan sa Maguinoo. Kilala ko si Art. Nagko-complain sa akin. Ito'y matinong tao to. Kung nakikinig man sa atin yung DPOS sa Quezon City, kung sino man ang alam nyo mga boss, serving warning doon ho sa mga towing company sa Quezon City nakakuha ng lisensya sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan. Isang araw, pag-uuntog-untogin ko mga ulo, sasapatusin ko ngayon. Papaluin ko sa ulo ninyong sapatos ko mamaya eh. Alam niyo bakit? Ginagawa niyong racket mga makinig kayo, pumapasok kayo sa looban. Kung minsan, hindi naman. Sa oras na talagang nakikita niyo kaparada, itutow niyo kasi racket lang. Ang dami-dami niyo pwedeng pag-ikutan, doon kayo pupunta sa mga matitinong village dahil alam niyo, hindi kayo papatulan. Subukan niyo dyan sa mga squatter area at pag hindi kasi nagigripuhin ng mga yan. Tinatarget ninyo mga desente Tinatarget nyo, dinuduro nyo pa. Makinig kayo Yung mga, I'm serving a warning sa lahat ho ng mga towing company sa Quezon City. Pag trinabaho namin kayo, magtago na kayo. At siguraduhin nyo, mag-diaper kayo para kung sakaling maipot kayo sa inyong mga karusunsilyo na yan. Dire-diretso, hindi mangangamoy. Baka mamaya magtagas pa yun sa pantalon ninyo Pag nakita nyo ako, hindi ako nagbibiro. Serving warning kasi you get your license, kayo kumukuha ng sinasabing permit sa City Hall ng Quezon City, pero huwag niyong gagamitin ng MMDA. Dinadala niyo sa Ultra doon, sa Ultra impounding, pagkatapos pag nag-complain, sabihin niyo, ayaw niyo makita ang mukha nila. Ano kayong sabihin ko ayaw ko makita pagbumukha mo sa Quezon City. Hahanapin ko kung saan yung inyong opisina. Pag ako nabuisit, magtago na kayo. Kasi sa akin, ito ho, nag-uumpisa na ho kanilang mga kalokohan pagtutoho sa mga ito naman, mga sasakyan ho sa mga matitinong lugar. Pero marami ho pwedeng puntahan sa mga lugar ho na kung saan may mga squatter area dyan. Maraming nakaparada dyan, hindi na kayang galawin kasi gigripuhin sila. Kukuyugin sila. Makinig kayo. Gawin nyo muna sa lugar na kung saan hindi naman natatraffic. Bagkos, ang natatraffic dyan sa mga lugar na kung saan dinadaanan, hindi nyo magawa. Aalamin kong listahan ng mga towing company sa Quezon City. Lahat kayo, ipaprofile namin, magsusurveillance kami. Aabangan namin yung mga truck ninyo. Titingnan namin estilo. Kung paano nyo ginagawang pagtotow, mga tulisang kayo, mga putok sa buhong pendeho kayo. Eto, unang aklat ang gamit ko sa inyo. Talata 4. Bakit? Mura. Kasi hindi kayo tinatablan. Dapat sinashame campaign kayo. Parang magising kayo, mga iho de cabrong kayo. Iho de puto.
Sige, Erwin. Nanay ko naman. Anyway, nakapatay na sigurong volume sa nanay ko. So, nakikita ng mother ko. Ako. Si Erwin Ekla sa Fijian China Shipyard Idol. Okay, good morning kayo. Well, kumusta kayo dyan? Sa West Covina, si Alvin Arrieta, California. Alright, dito naman ho. Si Jonathan De La Cruz, wala nang PDI at ABS, sir. Kaya quiet na sila kasi alam nilang malapit na mawala sa mapa ng Pilipinas. Oo, dahil ng kanilang mga prangkisa, yari sila dyan. Dito naman si Dodong Roy. Thanks, Tul. Salamat kayo, Primo. Mag-monitor nimo dire sa Texas. Sa Texas sila ngayon. Let's talk about a topic muna dito, Casey. I want to have my topic. Okay, ako ho, eto, dapat ho halughugin na natin. Sama-sama ho. Kasi si President Digong, hinahalughug na ho. Yun ho mga kontratista at mga racket at mga modus nung mga panahon ng dilaw na dumami ho yung mga etong para mga gremlins yan pag nabasahan ng tubig, dumadami, ganyan ho yung mga kontratista nung panahon ng dilawan. Kaya halughugin ho natin itong mga estilo ho, mga modus ho na mga politikong mga baboy na mahilig ho sa mga pork barrel. Makikita niyo naman ho. Ay, kumusta nga pala yung ano natin dyan? Si Janet, papatiin muna si Janet. Okay. Janet, kumusta? Janet, kabayo, ano yan? Anong sinasabi mo? Buhaya yan eh. Si Janet. Janet, kumusta ba? Kumusta bang breakfast mo? Kumusta yung tuyo silog? Tuyo silog? Nabibigay na ba sa iyo? Ay, talaga naman, Janet. Ikaw ba talaga, pag binigyan ka talaga ng pagkakataon maging state witness, magsasabi ka ng totoo? Sigurado ka. Kasi pinag-iisipan ng husto dahil nakikita ni Digong, gusto ni Digong, ni President Digong, talagang malaman sa likod ng sinasabing pork barrel. Pero ako'y nababahala sa sinasabi mo dahil noon mo na dyaryo to na ang tutor at ang author ng sinasabing at ang nagturo sa iyo dito sa mga estilo, mga modus na to, si Abad? Ayaw mo na. Si Abad ba? No comment ka dyan. Okay. Sige, tuloy mo lang. I will, come on, talk in the proper forum o sa hukuman. I will not preempt everything that the court should hear first. Ben Tulfo, I like your show. Thank you naman, thank you. Binubola ako nito eh. Yung kumusta yung si Cholesterol Junior sa Kongreso, yung liwayo mata? Kumusta yun? Si Cholesterol Junior sa Kongreso, kilala mo? Hello? Kilala mo? Ang pangalan si Edsel? Hindi ko pwedeng sabihin pangalan. Yung Cholesterol Senior sa Senado, kilala mo? Si Franklin? Ano sabi mo? Hindi mo makalimutan yung iyong narinig na totoo na kumalat ang pera sa pamamagitan ng DAP, Disbursement Acceleration Program, kay Abad yun. Yung pork barrel, si Abad ang turo sa iyo, pero sa Kongreso yon, ikaw yon. Hindi mo naman pwedeng gawin kung wala kang teacher, tama? Sa makatuwid, magaling ka na estudyante. Dahil magaling ang teacher mong dilawan na si Florencio Abad, yun ang author nagturo sa iyo kung paano isagawa ang modus ng pork barrel. O, pakinggan mo muna. Diyan ka muna. Kumusta nga pala yung mga, kumusta nga pala si Laila? Dilima, kumusta? Ayaw, kumusta? Ayaw mong sagutin? Kumusta? Hindi. Si Janet, sagutin mo ako. Alisin mo nga muna yung kumusta nga pala si Laila de Lima? Ano ka mo? Napagkakamalian kayong dalawa ni Laila na magkahawig kayo. Paano mo nasabi na magkahawig kayo? Pareho ang tabas ng mukha nyo. Pareho ang kanto ng mga pisngi nyo.
Pareho ang tabas ng inyong mga sinasabing chin. Pareho kayong malusog. Oy, Mother's Day nga pala. Kumusta ba yung ginawa mo? Happy Mother's Day nga pala, Janet, ha? Thank you. Binisita ka ba? Marami nagbibisita sa'yo dahil may may pangangailangan sila kahit mas matanda pa sa'yo, binabati ka ng Happy Mother's Day. Tanong mo, kumusta naman ka-chokaran niyo? Look alike mo si Laila, putakera sa Campo Crame. Okay naman. Wala kang pakialam doon. Kasi nababawasan yung popularity mo. Naglalabanan kayo ngayon sa social media. Sa mas marami kang follower kaysa sa kanya. Mas nagba-viral ka ngayon kaysa kay Laila. Kasi kailangan kang magtistigo kaya nagba-viral ka. Samantala si Laila Putakera laus na sa Campo Crame. Manigas siya. It's your turn to be popular. Gaano kadami na yung mga followers mo sa FB nga pala? Kumusta ba? Marami-rami na rin. Mas malamang sa'yo si Laila. Mas maraming mahahabol mo rin sa pamamagitan ng mga likes. Kay Laila, dislikes. Okay, sige, tigil na. 10:51. Eto ho, boss, halaghugin ho natin itong sa unang aklat ni President Digong na pinagmumura ho yung mga kontratista at mga politikong mga baboy na mahihilig sa pork barrel. Ngayon ho, pinagtutuunan ho ng pansin, ito ho, pagtuunan ho natin ng pansin, ito ho yung mga kickbacks, ito ho yung mga ganansya, ito ho yung mga SOP, ito ho yung nangungumisyon ho. Sa isa ho sa mga dahilan kung bakit ho ito ho yung mga lansangan natin, yung mga struktura na galing sa infrastruktura, nabababoy gawa nga ng sinasabing SOP. Nagiging mahina yung kalidad ng sinasabing proyekto, partikular kapag yan ay mga kalsada. Tama? Ngayon, ang sinusunod ho talaga ng pamantayan kung paano isagawa yung mga kalsada, talagang nasa ilalim ho ng DPWH. Ang sistema nga boss, kapag yan mga pork barrel na yan napunta ho sa mga kongresista at ang gagawa ho niyan dapat specification ng DPWH, etong mga anak ng puto na mga matatabat, mga baboy na mga politiko na mahilig sa pork barrel, noon, marami pa dyan, bubuhay pa rin sila. Ewan ko kung kaya taman, sana sila ng kulog at kidlat! Okay. Buti na lang, sinabi ni Julie, yung aming caregiver ho sa mami ko na patay yung audio ng Kalam TV at video lang. Pero magtataka siguro, titignan. Eto si Julie, Kuya Ben, ano po yung kidlat na nakita ni Mami? Oh, okay, Julie, sabihin mo ano lang yan, sound effect lang yan. Na-stress kasi baka daw tamaan ako. Sabihin mo hindi totoong kidlat yan. Okay, anyway. Ngayon mga boss, ito ho yung mga proyekto na to, kung tutuusin, nabababoy. Kaya nakikita nyo taon-taon yung mga kalsada ho natin nabababoy. As in mukhang baboy. As in mga kolesterol, ang mga mukha na sobrang taba. Bakit ho? Nabababoy kasi substandard na ho yung kalidad ng kanilang mga materyales, yung integridad ng kanilang mga materyales at yung paano sila gumawa kasi malaki ho yung hatag. Ngayon, ang ginagawa ho nitong mga kontratista, lalo-lalo na yung estilo ho ng mga pork barrel ho, nitong mga sa pork barrel, whether it's yung sabihin na ho natin yung mga yung farm to market road na yan, o di kaya, pag sinasabing farm to market road, specification ho dapat ginagawa ho ng DPWH, nakikialam ho yung mga kontratista ho. Ang mga kontratista ho, kaanak ho yan, kabit, kapag hindi kabit, kapatid, o di kaya, pati ho yung katiwala nitong mga politikong, mga kongresista sa kanilang mga distrito na hindi ho sila nagpapapasok ng ibang mga kontratista bagkos kanilang mga pamilya, kaya binababoy ho nila. Ngayon, kunyari, sa 100 million, ang gagawin ho nila,
sa akin yung 15% dyan. Doon sa sinasabing baboy na politikong kongresista. Ngayon, sasabihin pa ng isa ngayon, okay, maliban dyan, ang kontratista, 20% dyan. So ngayon, kita nyo, 15 plus 25, 35 na lang. Hindi ba? Ngayon, paano mapupunta ngayon sa halip na 100 million yung sinasabing kalsada, gaano kahaba yun? Abay, bumababa na lang ho sa 50 million. Kasi napunta na ho sa sinasabi nating mga hatag-hatag na yan ho ang sakit ho dito sa Pilipinas, mga boss. Kaya si Digong, minumura ho sa kanyang unang aklat, talata 5. Minumura ho yung mga politiko at minumura ho yung sinasabing sistema ho na hindi lang politiko at mga kontratista na mga katsokaran itong mga pendehong politiko, mga putok sa buho. Kasama na yung mga gagong mga nasa husgado. Kaya sila gago, husgado. Huhusga sila at hindi pa nga hinuhusgahan, nagbibigay TRO for sale. Kaya pag medyo natalo yung sinasabing sinasabing politiko, madali natin to. Alam din ng mga politiko, nakasanggaho yung mga yan eh. Kaya ito ho yung dahilan kung bakit may mga substandard ho tayo ng mga kalsada, talagang walang kwenta ang pagkagawa, lalo-lalo na sa mga mass housing na yan, mass housing ng proyekto niyan, kasi sabi ho mismo ng World Bank, yun ho ang sinasabing kalidad na mga paggawa na mga sa kalsada or sa mga gusali, yung level ho ng korupsyon ay kay taas-taas. Kaya nagagalit ho si President Digong kasi padating na ho yung sinasabing, eto na ho, build the golden years of infrastructure. Ngayon pa lang, meron na hong preemptive strike ang ginawa ho ni President Digong. Preemptive strike. Shock and awe. Parang ginawa ho dun sa Abu Sayyaf. Tinira ho, nagkatakbuhan na, ipot-ipot sa kanang Carsoncillo mga Abu Sayyaf. Hindi ho ba? Naggalit si President Digong, declaring war, bombahin yan. Ngayon pa lang, pinipreempt na ho ni President Digong, binobomba niyan ho ng mga salita ho sa unang aklat ni Digong. Sa talata 5, mura doon sa mga nasa likod ng drug lords, mga drugs at mga drug lords, kasama ho dyan, pati yung sinasabi ho natin yung mga korap. Ngayon, doon ho sa panahon ng sinasabing Priority Development Assistance Funds, yung PDAF, na ito ho, ang author daw nito, sabi ho ni Janet Napoles, si Janet nga pala, yung mga opisyalis ho ng Department of Public Works and Highways, malimit ho sila na kumbaga nabubuisit doon ho sa mga kongresista ho natin pagdating ho sa mga proyekto. Ngayon, alam niyo ho ba bakit? Kasi, nakagisna na ho nila. Wala ho silang sinusunod na pamantayan. Ang importante ho, pati yung kwalifikasyon ho ng mga kontratista, basta't kaanak ho nila yan, pera-pera lang. Kaya naloko na. Kaya ito ho si President Digong sinabi, subukan nyo. Meron namang Ben Tulfo at Erwin Tulfo at kami ho dito, bobombahin namin pag hindi sabog yung inyong bahay. Okay. Kaya kinakailangan ho yung sinasabing qualification ho. Ipatupad yung qualification ho pagdating sa pamantayan, pagdating ho ng paggawa doon ho sa mga kalsada at mga gusali, mga mass housing na yan, na hindi ho pwedeng babuyin dahil may kontratista ho mga baboy. Sila ho yung sinasabing, hanggang ngayon gustong dalhin yung pork barrel na pagdating ho ng sistema ng katiwalian. Dito nyo lang ho narinig sa akin yan. Si Ben Tulfo, galit ba ako? Of course, galit ako. Ang gusto lang ho nila yung mga matatabang komisyon. Malalaki ho, baboy na nga sila, baboy na mga mukha, ang mga tabas talagang naglabasan na talagang ewan natin, kaya kumapal dahil sa kolesterol, gusto pa rin ho, pati yung komisyon. Hindi nyo ba nakikita? Magalit na ho kayo, pati ito mga simpleng mga nasa barangay, natututo na rin. Kaya ang dami hong gusto mag-asam-asam na maging barangay chairman. Halimbawa ho, sa Miranila Subdivision, meron ng pangalan yung Dante Lanera. Yan yung presidente namin dyan. Putok sa buho na yun. Gusto hong maging politiko rin, gusto mag-barangay chairman kasi doon ho nakikita niya, dito tayo yayaman. Kaya pagiging presidente niya sa amin, nabababoy, kaya binabanatang uri ito, nakikinig ka, ala akong pakialam. Miranila Subdivision, yung presidente, Dante Lanera, papalaki ka lang ng betlog mo, umayos ka. Ngayon, kaya nilalantad ka ni Ben Tulfo, residente rin, hanggat nandyan ako, yari ka sa akin. Ayusin mo kasi balita ko gusto na maging barangay chairman. Alam niyo pag barangay ho kasi, sila ho yung mga medyo
para bang ine-exercise nila yung medyo kung ano yung kanilang gustong mapag-isipan, kung minsan, kung paano kumita, livelihood program, gumagawa ho sila ng kanilang mga malikhaing imahinasyon na gumawa ng mga red tape, pahirapan ho yung sino man ang gustong gumawa ng negosyo, doon ho sa sinasabing lugar nila na barangay, gamit ho yung sinasabing red tape, pati ho yung pangungulekta, facilitation fee, pinag-aaralan ho nila dahil may kasangga ho rin ho sila ng mga politikong putok sa buhong mga baboy. At alam, yung sinasabi ho natin, kababuyan din sa pork barrel. Kaya ito ho yung mga corruption ho, ng mga skandalo na to. Sabihin na ho natin, mga boss, Sus Mario Josep, gagalit ho ako eh. Para hindi ako magalit, ito raw ho, nakakabawas ng blood pressure and blood sugar. Tagaan nyo sa bato, walang kinalaman sa General Bato. Gusto nyo malaman kung saan ho to? Ayan, tumingin ho sa television. Kung sakaling kayo manunood ho sa website ho namin o di kaya sa YouTube, andyan ho mga numbers na yan. Tanong nyo ho sa DCMI. Nag-aantay ho sila dyan. Anything there is to know, nandoon yung hiwaga, nandoon yung totoo, nandoon yung sinasabi ho natin yung eto ho'y, mga hindi endorsers, ha? Yung mga endorsers kasi binabayaran mo para i-push. Sila ho, mga totoong taong gumamit ho, nakatikim ho ng lunas, nakita ho nila yung kanilang, yung mga karamdaman ho nila. Ako ho'y, sabihin ko lang sa inyo, log on sa website ho ng Bitag Media and get to know their stories, pati ho sa programa ho ng Kilos Pronto. With that, I rest my case. See you tomorrow. Adios.